So good evening po. I'm your brother in Christ, Roderick De Vera, na magtuturo po ng prompt engineering under po ng course na Applied AI course or certificate course. At ito po ay may 5 subjects. At ito po yung pangatlo nating subject. So, let me share my screen. Ito po ay isa sa mga, ipapamigay na natin na sa bawat isa, yung Applied AI course. Dahil actually, mas ma-appreciate nyo nga po ito kaysa dun sa um, workbook natin ay yung student textbook lang na pinapamigay, no, kapag may nag-enroll ng 150 or 250. So na as in sobrang simple nun. Ito ay mas detailed kasi ilan din yung pinagkuhanan ko nito ng mga books at yung mga advanced prompt natin na framework, yan yung ginamit ko sa paggawa ng prompt engineering. So naka-task 'yon at mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano 'yun kaganda. At yung ating prompt master pala na AI assistant natin na ipapamigay din. Grabe, no? Papamigay. At pagkakitaan ko sana 'yun kasi magpapasko, nangangailangan din kaya ako. So kung gusto nyo, mag-amin kayo, parinig ng boses. Oo. Amen, amen. Gusto ko nga sana Amen, magbago ng amen. isip kasi nung Amen. binilang ko yung mga inaanak ko, sabi ko, ilang inaanak na mapagbibigyan nito ah. Pero ayan, syempre parang masarap kasi magbigay. Sabi nga sa Bible, blessed are those who give than to receive. Amen. So, ipapamigay natin pati yung um, assistant natin na AI powered by ChatGPT. Kaya ipinangalan ko na yung MBS doon. So sa mga future na mag-enroll dyan, na manonood nito, lahat kayo bibigyan din natin ng free. So nandito yung ating lesson last time, what is prompt engineering. So yun yung chapter 1 natin. At papakita ko na lang din yung ating book review. Yan. At natapos tayo dito sa ano po, sa prompt structure, no? And then meron tayong prompt engineering for ministry. At nandyan na rin po yung mga example, practical improvement prompts. At meron din tinatawag na advanced technique in prompt engineering. Yung tinatawag na multi-step, prompt chaining, recursive, persona stacking, style mirroring, reference feeding, prompt templates. Tapos may summary yan. Pasadahan natin tong chapter 7. Kasi magandang gamitin to ng mga minister na nagka-craft ng mga sermon outline, ganyan, or kahit yung book, di ba? At may pag hindi kayo naka-subscribe kay ChatGPT. So ang kagandahan nito ay pwede na ituro ko na, no, kung paano gumawa ng bagong link doon. So bigyan natin 'yun mamaya ng pasadahan na mabilisan, no. So yung ibang chapter dito ay asynchronous na, bahala na kayong mag-print and basahin niyo po. Then chapter 9 is troubleshooting. Kapag may mga error or hallucination, paano i-fix sa mga businessman. Ayan, kung may business kayo, meron po ditong mga kung paano gumawa ng magandang social media content, client proposal, email campaigns, product description, brainstorming workflows, and build your personal prompt system. And yung chapter 11 natin, at paano mag-create, test and refine, compile, and yung may summary. So sa chapter 12, ito yung prompt engineering for marketing, sales, and social media. So mapapasadahan natin to sa ikalimang subject natin na earning opportunity using AI. So nilagay ko na dito para meron na kayong ano, no. Pero isa lang ito sa mga content din, may mababanggit lang tayo dyan.
Kagandahan ng book, mayroon ng 100 art style for AA design, design branding, image visual prompt templates. So ito ipapamigay ko rin tong 1001 image prompt setting. Pwede nyong maganda ito i-print tas gamitin nyo yung mga subject, yung mga style dito, kung halimbawa kung portrait yan, anong magandang i-type. Pero kahit naman Tagalog, no? Pero minsan nauubusan tayo paulit-ulit. So ito maganda, mabigyan kayo ng mga ideas, no? Kung halimbawa gusto mo ng cultural setting, ano yung magandang ilagay, Victorian study, medieval castle. So kung sakaling modern aesthetic, cafe aesthetic. So lahat ng mga iba't ibang design at saka style nandito na rin. Celebrity magazine style. So ito, in-input ko to lahat doon sa prompt engineer natin, sa prompt master. Kaya maganda na alam nyo rin ito kasi minsan hindi mo siya um, magamit ng gusto pag hindi mo rin alam yung mga code ng styles, no? Tulad nitong urban aesthetics, ano ilalagay mo. And then 1,000 yan na 1,001 style yan. Okay? So ibigay ko na rin yan ng free sa inyo. Parinig ng amen nyo ulit. So ayan, Amen. tayo sa Ganda. chapter 7. Ito, natapos na tayo dito. Talon na natin yung chapter 6 natin. Chapter 4. So na-share ko na rin to, no, yung role prompting. Palagi nating lalagyan ng role niya. Act as a. So kung engineer yung gusto mong ipagawa sa kanya about engineering or mag-type ka about law, actually pwedeng you are such a lawyer in the Philippines. Pwede mo rin siyang bigyan ng humingi ka ng advice, legal advice. Actually, kayang-kaya niya. So, kung meron niyang tatanungin daw na profession na tatanggalin. Alam niyo ba 'yun na yung mga ano daw po ang tawag dito? Natanggal yung sharing ba? Kanina pa? O walang sharing? Wala pong sharing, hindi ko na i-share. So kung meron daw tatanggalin na profession, yung nurse daw. Pero sa akin, tanggalin na lang mga yung yung lawyer tanggalin na din eh. Ba't ayaw mag-share? Wait lang ano. Nag-share po, Doc. Okay. Mali ako kasi nasa meeting pala yung screen ko. So nag-share pala. So ayan. So bibigyan mo siya ng role. Palaging may role 'yan. Nabanggit na natin 'yan sa framework. And then pati yung type kung gusto mong bullet pattern, ilagay mo na rin 'yon or outline. Pagkakasunod-sunod A B C 1 2 3 sabihin din natin 'yan. And ito tayo sa may chapter 7. Improving bad prompt, chapter 7. Yan. So ito, advanced techniques in prompt engineering. Medyo mahalaga to. Ang multi-step prompting, kailangan maglalagay ka ng step, no? Isang type lang lahat talaga dapat. Hindi yung magta-type ka and then pag sinagot ka, tsaka mo gagawin yung step 2. Actually, pwedeng gawin to na with steps na. Ang tawag diyan ay multi-step prompting. So yung in-encode natin na in-avail nyo po na sermon expositor, naka-step prompting yung configuration nun. Mahaba yung configuration nun. Hanggang 8,000 words actually yon. So it will reduce error at yung complex task ay kayang-kaya niyang gawin. So it will improve clarity and structure and allows stepwise verification. So, ayan. Halimbawa, sa mga pastor, ito yung chain prompt. Step 1, act as a Bible scholar. So, yan yung role. List 5 sermon topics, yan yung subject mo, for 3-week series on grace. So, yan yung limit niya. Step 2, from the selected topic, create a detailed 3-point outline for each sermon.
with scripture reference and practical application. Write 150-word instruction for each sermon suitable for young adult audience. Kapag may nabaliktad dyan, baliktad din ang sagot niya. So noon, nung nagsisimula pa lang ako, ganun nang nangyayari sa akin. No? Tapos tsaka ka lang magsisingit. So, nagko-consume siya ng napakahabang panahon. Pero kung ito ay gagawin mo, mahaba man yung pagta-type mo, at least tuloy-tuloy na yung sagot niya. After niyang gawin yung una, ang itatanong na lang niya, would you like me to go to the next step? Yes na lang isasagot nyo. So kaya yung napansin nyo sa aking sermon expositor, yes na lang kayo ng yes, di ba po? So ganun yung ano natin, itinype kasi dyan. So sa business owner, andyan, analyze target audience for a coffee shop in Manila, include age, interest. So try natin to, bigyan natin siya ng task, no, si ChatGPT. Kaya yung gustong mag-business sa inyo, try nyo magpagawa kay ChatGPT ng business, no. Try natin ito. Stop share natin tong isang to. Nasaan na ba yung and open tayo sa dali. Itong i-open natin. Yung chat GPT natin. Where is you? So, yan. Ito si chat GPT. Yan. Okay. So, try natin ipagawa. Launch a new coffee shop campaign. Okay. Ayan. Lahat na siya. Step 1 to 3. With hashtag and CTA. Ibig sabihin ng CTA, sinong makakasagot? CTA. Ibig sabihin ng CTA, call to action. Yung tipong magre-reply sila sa content. So, ayan na yung step 1. Primary age group. So, i-zoom natin yan para makita nyo. Yan, lumaki po ba? So, kung 18 to 24, yung professional, 25 to 30, yan, like productivity spaces, working parents, yan, quality coffee, quiet ambience, interest, nandito rin, specialty coffee, and then social media behavior, yan, sa Instagram, Facebook. So, sa step 2, 10 creative promotional based idea, yan, bibigyan ka na rin. Meron tinatawag na 99 coffee hour, barkada bundle. So, bibigay ka na rin niya. Daily time limited lang from 3 to 5. Pang student, buy 3 drinks, get 1 free. Okay, for group and workers, get a drink and pastry for 3-hour seating. Customer get a Polaroid pic. Then, when they buy 2 drinks, so pipicturan sila, tapos may ibibigay kayo na souvenir na picture. Polaroid din yung na-i-print na. So, name your drink promo. Local love series, bring your mug, save the earth. O, di ba? 20 pesos off. So, may mga ganon. Ang ganda, di ba? Nagkakaroon, kung ako magtatayo ng coffee shop, oh, ang dami palang style. Mukhang magugustuhan kong babalik-balik dito kapag ganun na nangyari. Di ba? So, siya lang yung yun teacher ang lang kagandahan dyan. So, yan. Pa-mute lang po, naririnig po kayo. Yan, yung mga hindi naka-mute. So, yan. Thank you po. Then, step 3, 1 week social media content schedule. So, day 1, nandiyan na yung opening post mo. Day 2, feature drink, ube latte. So, maganda. Actually, halimbawa, kahit anong profession nyo at gusto nyong magkaroon ng mga, alam niyo yun, yung mga self-employed, pag wala kang kliyente, wala kang pera. So, dapat ay gumawa tayo ng page and magpatulong tayo kay ChatGPT, kay Gemini. Pwede kayong gumamit din ng iba pang mga copilot. Yun yung kadalasan 3 na basic na free use. Free use siya. So,
Diyan yung makikita, no? Kaya kagandahan yan, itong libreng book natin ay mabibigyan na kayo ng idea talaga patungkol sa mga magandang ibigay na prompt para ma-boost yung ating um, profession, yung ating kahit hobby. Actually, ang pinakamagandang pagkakitaan talaga sa lahat, yung passion mo, yung hobby mo. Oo, yun talaga. Eh ang kagandahan, pag yung hobby mo or passion mo, yun din yung profession mo, yun yung talaga pinaka the best. So sa freelancer, nandiyan na rin design na fantasy illustration series. Sa mga graphic artists, silang isa sa malalakas kumita. So nandiyan, copy paste na lang din tong mga to. Then ikalawa, ito yung tinatawag na um, prompt chaining. So example, generate sermon outline, expand each 3 point into 3 sentence, then add illustration and practical application. So ang kagandahan naman nito, naka-layered siya. Okay? So ito yun. Here are 2 example of sermon outline. Bibigyan mo siya 1 and 2. Yan. So magpa-prompt chaining ka dyan. Then yung recursive naman na prompting, ang kagandahan nito, it will produce more precise, polished result, saves time of rewriting, and help maintain consistent tone and style. Ito yung recursive prompting to revise and improve yung previous na output. Halimbawa, revise the following sermon outline. So, gagamitin mo yung revise or change, transform, ganyan. So, ayan po. And persona stacking. Ang persona stacking ay hindi lang isang persona. Diba? You are such a Bible scholar and an author. So kung magpapagawa ka ng book at the same time ay biblical, i-persona stacking nyo siya. Pwede yon. So yung role ay hindi lang isa. Hindi limited sa isa yung role niya. So pwedeng magbigay ng 2 or more roles sa kanila. So yan. Then ito na yung 7th natin, no. So merong prompt templates na diyan as as a role, and then yung task, context, constraint, format, tone. Pinag-aralan natin 'yan. So yung mga template diyan, i-copy paste ninyo. So ito yung sa ating book. Ngayon, bigyan ko kayo ng example, no. So merong real world application na dito. Yung pag-set ng tone. Yan, ang setting ng tone, write a sermon intro in the style of Charles Spurgeon. Yan, convert sermon notes into a Joel Austin style o mga ganun. So nandiyan na rin. Kaya meron yung nakita nyo ng mga ginagaya natin na may Coca-Cola can sa gilid. Yan, kasi inayos natin yun sa prompting din ng ng setting. So yan, dito tayo sa next. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung ating MBS Beast Prompt Master. Prompt Master tayo. Create a new chat and then i-select natin yung Prompt Master. Ang dami na dito sa gilid, no? So, ito na si Prompt Master natin. So, ang kagandahan kay Prompt Master, kahit alin naman dyan ang piliin, iisa lang din ang command na dyan lalabas. Itatanong niya kung kailangan ba ng picture, maglagay ka ng picture. Yan. Before I create your cinematic image prompt, I must follow the photo reference rule. So, binigyan ko siya kasi ng rule eh. Kadalasan naman sa atin, gumagamit ng picture natin, no? Tapos tayo yung bida sa picture na yon, di ba? So, bibigyan ko kayo ng example na ginawa niya. Nasaan si Gemini? Ito. So, ayan. Yun. Yeah, yan yung isang gawa yan yung prompt nito,
Hindi ko naman medyo kamukha, ano. Pero at least, parang ako. So, yan, ginawa ito ng ating um, prompt master. So, maglalagay ka muna ng photo image. Actually, kahit hindi muna, pero mas maganda maglagay. Halimbawa, kukuha ko ng image ko. Yan. Tapos, i-upload ko. Hanggat hindi niya mismo dito, pwede nang gumawa, no? Pero mas maganda kasi yung quality ng gawa ni Nano Banana nung Gemini. Agree po ba kayo? Pagdating sa mga image, mas ano mas bet ko talaga si Gemini lalo na yung Nano Banana. So Nano kapag Banana ka Pro. So, Nano Banana 2. So pagka-upload ng image, may ma-detect niya agad 'yan. Great, thank you for providing the photo. What style do you want for you to for your cinematic image? So anong klase? Photorealistic ba? Anime cinematic? So puro cinematic kasi yung unang click ko sa kanya ay about cinematic, no? So tell me your choice, 1 to 5. O halimbawa, magpa-anime tayo, anime cinematic. Okay. So ang gagawin niya ngayon, magke-create siya ng prompt. Yan, medyo mabagal kasi ang dami nating um, tabs na naka-open at saka zoom. So ito yung option 1, cinematic hero. Yung ikalawa, yan may negative prompt siya. Ginagamit ko din ng negative prompt. Ibig sabihin, aalisin dapat niya. Yun yung ibig sabihin ng negative prompt. Delete mo yung wag dapat blurry, distorted, of model anime, deform eyes, incorrect glasses, extra limbs. Kasi may mga ganun, di ba yung AI minsan, extra limbs. So, ang negative prompt, aalisin niya itong mga to. Ika-cancellate niya ito. So, importante ang negative prompt din sa prompt engineering. And then sa parameter, lalagyan mo ng quality, no, aspect ratio, steps. Ang steps niyan, ibig sabihin, may mga layering siyang gagawin eh. 28 step, ibig sabihin, unti-unti niyang nire-refine. Guidance 8, seed, and random. So, importante din tong parameters sa prompt engineering. So, ang kagandahan nito, at least, pag nakuha nyo na ito, may papagawa ko sa inyo, and kailangan ayusin yung requirements nyo, and maliban sa certificate, kasama itong gift ninyo ngayong Pasko. Amen naman dyan. So, eto yan. Pili tayo ng isa. Dramatic anime ba or movie poster pang anime film aesthetic by Makoto Shinkai? Inspired. Dramatic yon. Parang gusto ko itong yung anime. cinematic hero na anime. Okay. Halimbawa, i-cut natin to, no? Option 2 ang gawin natin. Option 2. Okay. So, yung option 2, kukunin niya ngayon yan. And then actually, pwede mo na i-copy paste yan eh. Kung gagawa tayo ng, halimbawa, gagawa ka ng image doon sa Gemini, ka-copy paste mo lang yun. Yan, slightly more dramatic. Ito na, ginawa mas magandang prompt. Then, slightly more dramatic, more heroic. So, sasabihin niya. Or gawa ka ng 10 to 15 second. So, copy-paste mo lang din yan. Copy-paste. 10 to 15 seconds na video prompt. So, ito, nung sinabi ko sa inyo na, ito, gagawin natin to. Yung video, nag-send ako, no? So, ang kagandahan nun, kapag ganun kasi, copy-paste tayo ng copy-paste, no, ng hahanap pa tayo ng inspiration, tsaka tayo magka-copy paste. Dito, ang kagandahan, i-edit mo lang, no? Kung basahin mo, tas i-edit mo kung anong gusto mong maging takbo ng kwento niya. So, pwede mo siyang ipa-edit-edit. Ikaw mismo ang may gawa sa tulong ni prompt master natin ng MBS. So, ayan na, from 0 to 1 seconds, papakita niya dito, 0 to 3, 7 to 11.
So may shot 1, 2, 3, 4. And ika-copy paste mo lang 'yan. Isama mo yung title, okay? So yan, negative prompt, isasama niyo yan lahat, parameter. And then punta tayo kay Gemini, pakita ko sa inyo, ayan. And then gamit ulit ng reference na pagmumukha nating mga naggagwapuan at naggagandahang mga anak ng Diyos. So, and then, i-ano na natin. So, i-enter. Gagawa yan, medyo matagal. Pagdating talaga, pag video processing, matagal. So, yan. Minsan may nagtanong sa akin, Pastor, but anong rights mo? Anong karapatan mo magturo ng prompt engineering? Yan. Bakit IT ano ka po ba? Ay, hindi mo kailangan maging IT expert para mag-prompt engineering. Tignan na lang natin itong tinapos natin na credential. Ayan. So, ito yung sinasabi ko na course na in-enrollan ko, AI Mastery. Tignan nyo na lang din po itong 16 lesson na isa, ChatGPT. Pakita ko lang, no? Isa lang na lesson, isa pa lang to, no? Sa ChatGPT, halimbawa. So, itong ChatGPT lesson, kiklik ko ito mamaya, makikita nyo, ayan, magli-listen ka or mag-read. So, try natin na share computer sound. Mag-read na lang din tayo. So, para hindi na siya magsasalita. So, yan, babasahin mo yan, syempre, isa-isa, and continue mo. What is large language model? Continue na naman. This model large at trained in massive amount. So, LLM. How does GPT actually work? So, babasahin mo lahat yan. Then, may open playground dito. Kailangan mong gawin. So, continue the story that start with once upon a time. Then, ayan. Kinontinue na niya. Amazing. Then, continue na naman. Open playground. So, ganyan yan. Can you help me? Yan. Ano yun? Can you help me sharing the sandwich to make a best recipe? O incorrect, 'di ba? Sasabihin niya. Dapat sharing best recipe to make a sandwich. Yun yung pag mali ka ng sagot, babalik yan sa ano, to make a best recipe. Ay, baliktad. Yan. So, tsaka lang yan magko-correct. Kaya kung mali-mali sagot mo, ang tagal. So, ganun ito. So, how do you think ChatGPT respond? Yan. Combined with its understanding of sandwiches. Kapag mali ang sagot mo, di ang hirap mag-continue, ulit-ulit ka lang. So, open playground, meron ka na namang gagawin na activity. So, iyan po yung isang lesson pa lang, no? Isang lesson pa lang 'yan. So, continue, best practices, open mo hanggang sa give me a specific, think about ingredients. So, lesson 1 complete. Ilang lesson yan? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim yung basic. And then may prompt engineering na dito. Ayan, prompt engineering. Techniques, context, content creation, complex, SEO, complex solving problem. Itong solving problem, maganda rin to. Tsaka SEO optimization. Pakita ko lang sa inyo. So, ito yung sa mga prompt engineering, nilagay ko na rin naman ito sa business eh. So, yan. Pakita ko lang isang exercise. So, write clear instruction for work-life balance about, ay mali, for SEO optimization of an article about work-life balance. The instruction should include, mali, baliktad to. Ayan, subukan lang natin. Incorrect, no? Work-life balance, tapos search engine. Mauna yung work-life balance. Ayan, okay. So, yun. Actually, yun, pagka prompt pa lang yan. No? Prompting pa lang yan.
So, ang dami. So, lesson complete. So, by God's grace, ito yung pinagtiyagaan natin kung bakit ngayon dire-diretso na akong nakakagawa. As in, kaya ko na-master ko ng gumawa ng AI assistant. Magugulat na lang kayo. Ang dami ko nang binebenta. Sakto din yun para makabili na tayo ng kotse natin sa mission. Mapalitan na yung tricycle natin. Ito yung ano natin, Amen, amen. ito yung mga ano natin, certificate sa DALI, sa Midjourney. Yung Dolly natin, umabot ng 5 hours. Si Midjourney, 7 hours. Si ChatGPT, 6 hours. Si Master ChatGPT 2.0, 5.1 ito, 6 hours. Master of Lovable, 4 hours. Si DeepSeek, 5 hours. 4 hours si Stable Diffusion, 7 hours si Claude. Si Gemini, 4 hours. And si Jasper AI about website design, 5 hours. At saka si Lovable, dalawa sila. So, yan lang naman yung ating credential. At plus, maliba pa yung mga semi-seminar at saka semi-training natin. And ipapakita ko ngayon, no? Ito yung Jasper AI, mayroon pa nga hindi matapos. Papakita ko lang, no? Meron ditong mga challenges and ito yung um, challenges na kung paano ka kikita side gigs, 14-day AI side gigs. So, biruin mo, day 1 pa lang ang inano ko sa about side hustling, yung natapos ko. Ituturo niya yung side hustle. So, ang dami niyan, no? Itong side gig na to, yan din yung mga ituturo ko sa inyo. Na pipili lang naman ako ng mga magandang ah, gawin or gamitin para kikita naman kahit mga pastor tayo ay may karapatan din naman tayong magkaroon ng vocation, no? Hindi katulad noon pag nagtrabaho ka na pastor ka, parang kulang ka daw sa faith. 'Di ba noon may mga ganon na kailangan na full-time. Hindi naman masamang full-time lalo na kapag marami ka ng tupa. Eh paano kung yung tupa pati financial ikaw nag-aalaga. So mahirap, 'di ba? So yan yung course natin. Balikan natin ngayon yung sa video ready na. Ayan na, panoorin natin kung ano yung ginawa ni Gemini doon sa ating prompt. Yun lang. yun lang, yun lang yung nagawa niya. Naka 8 seconds pala. So dapat tinaas ko yung um yan. Tinaas ko yung seconds niya. Kailangan yan ina-adjust, no? And then meron ding diyan. So kailangan pala pahabain yan. Then create video. Pero itong create video, kusa niyang makukuha yan. Gagawin nyo lang, pipili ka lang dyan kung 8 or 10, ganun, or 3 seconds. So yun. O at least meron na, di ba? Yan yung ginawa niya. Kaya mapalad tayo na magkaroon ng ganitong prompt master. So instead na marami pa ako ituro, bahala na si prompt master sa inyo magturo ng iba dyan. So, ayun. Ngayon, ang tuturo ko naman ay paggawa sa CapCut ng AI na video. Okay. So, bago pala yon, i-extra ko na. Um, i-extra ko na ipakita sa sino sa inyo na nakagawa ng PowerPoint using ChatGPT na dedirekta ka na sa Canva. Meron na po ba sa inyo? So, papakita ko sa inyo. Gamitin natin si Pastor's Notebook Sermon Expositor. Assonance naman para kakaiba.
ng John 3:16. So, yun yung mga main point niya. Ka-copy paste ko na lang din. Walang theme ito, no? Basta i-copy paste ko na lang din. Okay. So, ayan, mas kompleto. At meron akong papakita sa inyo na prompt. Make me a PowerPoint direct to Canva. Yan. So, what Canva style? Nagtatanong siya, no? Gawin natin modern, colored, with picture, visuals. Kung dati, itinuro ko na gagawin na ni ChatGPT na .pptx, no? So, ito, kakaiba. I-directa niya na kay Canva yung inyong PowerPoint. So, makikita nyo, si Canva ay naki-merge. No, nag-collab na sila ni ChatGPT. At si CapCut naman, nag-collab naman sila ni Nano Banana. So, yan na. Meron na tayo dyan na sample. So, medyo matagal. Ayan na. So, pipili ka dyan. Bibigyan kanya ng 4 na example na magaganda. So, dahil modern siya, ito medyo mukhang maganda yung kanyang graphics, no? Yun nga lang, wala siyang picture. Meron dyan, isang ginawa niya at least. Meron siyang isang ginawa dyan na at least may picture eh. Oh, ito yung may picture. So, may visual na. Nilagyan na rin niya yan. And then, ang gagawin natin, open in Canva. Di ba na kailangan mag-layout kay Canva? Direkta na siya kay Canva. Maganda o magandang maganda? Super ganda. Oh, so, ayan. So, sino na po nakatry nito sa inyo? Wala pa. Wala pa po. Okay. Parang di sa akin, Doc, parang di lumabas yung Canva. Ililink nyo pa po kasi. Ililink nyo pa po yon. Hindi, I mean, yung doon sa prompting. Hindi po tatanungin ka kung... lalabas. Kayo po ang maglilink kay Canva. So, ayan. And kapag nasa Canva na kayo, syempre, i-duplicate nyo na lang. No, duplicate dito. Ayan, nakalagay duplicate page kung kulang siya or kulang yung subpoints niya. So, papalitan mo na lang, no, i-edit mo na lang yung kanyang mga salita. Kasi ang problema na nakita ko dito, kahit anong gawin kong prompt, iba yung content nito kaysa sa content na una nating in-input. So, yun ang problema na hindi niya makuha ng maayos. Kahit sabihin ko na do not alter. Kung ayaw nyo mabago yung prompting nyo, palaging ilalagay nyo do not alter. Yun yung pinakasimpleng word, do not alter. Sabihin niya or i-type natin do not alter. Do not alter para may practice din kayo. So every time na magpapagawa kayo na meron ng baka pakialaman niya or may dinidelete siya minsan eh.
So ang lalagay nyo, do not alter. But you can add ay idea. So yun. And then kapag maganda yung idea niya, hindi niya isiningit, merge. Yan, merge ang keyword. Type natin merge. Pagsamahin, pwede naman Tagalog, pagsamahin. Okay? So yun nga lang minsan may nawawalang idea dun sa nauna. At kung may kakayanan naman tayo, pwede tayong mag-subscribe kay ChatGPT, no, para tuloy-tuloy. Pero kung okay lang naman, nagagamit nga kung kahit hindi magtuloy. Ito lang talaga yung tinuro ko, no, last time. Meron po ba dito nung wala nung last time si Pastor Mike? Ayan, si Pastor Mike nagtanong, may limit, 'di ba po? So ito nga yung branch in new chat. Iyan yung technique para mag-unlimited. Pag nag-branch in new chat ka, tutuloy niya lang 'yan. So at least hindi mawawala yung previous mong thread, no? Tinuloy lang nga sa kabila. So ayan na. Tutuloy mo lang dito, meron ka namang bagong conversation sa kanya. So ayan, merge. At doon na tayo kay CapCut. Si CapCut, naka-subscribe din ako kay CapCut. Kaya, actually, ang alam ko kahit hindi kayo naka-subscribe, pwede siyang gumawa pero limited. Okay? Si CapCut ay nasa 300 per month. Yan, 359. So, 400. Medyo malaki din yan kapag talagang maraming bayarin sa bahay at nagpapaaral ka pa ng anak mo. Trabaho na yan ng anak na 1 linggo, no? Pero kung may kakayanan naman, kung gusto nyo, meron kayong church member na mag-usap kayo, pwede ba yung CapCut account mo mag-share tayo or makishare kayo ng CapCut account na kung sino meron. Ang problema nga lang doon, madadagdagan siya dito ng mga project sa ilalim. So kung gusto niyo makigamit, try niyo magtanong or mag-meeting kayo mga young people, and then gamitin niyo siyang earning opportunity. Gumawa kayo ng isang page and then mag-post kayo twice a week, no? Kahit hindi naman daily eh. Kahit twice a week lang about biblical na mga post. So itong AI video maker, nakikita nyo. So nakikita nyo na po itong no, screen natin ng CapCut, tama po ba? O iba? Iba yung nasa screen. Yes, Doc, nandiyan yan. Okay, sige. So ito, meron ditong AI video maker. Ganon din naman sa cellphone, meron din naman. Mamaya i-share ko sa inyo, no? Pakita ko sa inyo. So dito magtatanong siya kung gagawa ka ng new project. Ang ano diyan, pwedeng instant AI video na. Instant AI video ka, and then ang aspect na gamitin natin ay wag portrait. Kadalasan ngayon kasi itong 9 ay wag yung landscape na 16:9 or pang PowerPoint. So kung magpapa-PowerPoint ka o kaya upload niyo video talaga sa YouTube 16:9, no? Pero pag YouTube Shorts lang o kaya Reels, ito ang gamitin natin 9:16. Kabaliktaran ng 16:9. So cartoon ba, movie, for photograph? Ang kagandahan dito, meron na rin ditong sample ng meron na rin ditong Bible, biblical. Nalampasan ko ba? Ayan, biblical. Ayan, sabi niya. Nalampasan ko. Ito, biblical. So, kung gusto mo mga biblical, yan ang gagamitin natin. And then, mag-generate ka ngayon ng script or enter script. Ngayon, kung kabisado mo na sa prompt engineering, sasabihin mo yung gusto mong script dito. Or pwede kahit Tagalogin, no? O magpagawa tayo kay yung pinagawa natin kanina kay ChatGPT, and then ipe-paste natin sa kanya. O, halimbawa, yung ginawa ko kanina. Andali lang. Balikan ko lang yung ginawa natin kanina. Kuha tayo ng isang um,
prompt. Okay, subukan lang natin. Yan yung idea and then magke-create na siya. So kusa na siyang gagawa. Kaya kung meron kayong Facebook page, try nyong ayusin, no? At kung gusto niyo ma-monetize, ang sa akin lang, mag-upload lang kayo na mag-upload. Kung naka-purchase kayo o naka-avail kayo ng sermon expositor natin, try nyong mag-post kahit once lang a day or thrice a week kung talagang super busy. And then isang video nito, ilagay natin doon. Ako nga, itong video na ito, hindi ko ma-maximize. Yung anak ko, sabi ko, bayaran kita per video. Hindi rin niya magawa, no? Sobrang dami din kasi na dapat gawin. So, or kung gusto nyo, may isa kasi din akong naisip na gagawa tayo ng isang grupo, mag-purchase tayo, tapos lahat tayo nakalagin sa isang email account, yung email account na yon, and then share na tayong lahat. At least kahit anong project yung nandun, wala na lang kopyahan. No? Lagyan nyo ng title, pangalan nyo. So, pwede rin yung ganun. So, ito na yung nagawa niya. Want to create those breathtaking anime movie posters, just like the ones from films by Makoto Shimikai. Today, I'm going to show you exactly how to do it using AI. We'll break down the perfect prompt to get that premium cinematic look. The key is in the details. Think glowing rim light, soft God rays from a lamp, and a vibrant yet controlled color palette. We're aiming for an inspiring and peaceful mood with ultra-sharp details and a luminous feel. So, parang naging siya, tutorial. Kasi hindi ko kinancel yung ibang mga words. Want to create those breathtaking anime movie poster. So, ito, informative. Yan, informative. Ngayon, pwede kang gumawa ng pure biblical about Adam and Eve. Make me an inspiring story about Adam and Eve with application at the end. So, pag yun yung ginawa natin, gagawin ka rin niya ng video about Adam and Eve, tapos merong application sa ending. So, ito yung bigyan natin ng isang example. Ito naman ay inspiring, inspirational. Ito yung isang nagawa ko, sinave ko sa project. Inspirational siya. So, ayan. That way. For 12 long years, she suffered from a continuous bleeding condition. She had spent everything she had on doctors, but instead of getting better, she only grew worse. Then she heard about Jesus. Hope ignited within her. She thought, if I can just touch the edge of his robe, I will be healed. So she pushed through the crowd, reached out her hand, and in a single moment of faith, hindi siya she touched his garment. Hindi siya gumagalaw. 'Di ba? So, hindi siya gumagalaw. Ang gagawin ay pwedeng gamiting materials tong mga kada images na yan. And then pagalawin nyo kung sinisipag kayo, papagalawin nyo ngayon kay Google Gemini, gagawin yung video isa-isa. So, and then input nyo rito by seconds, and then, ayan. Reached out her hand, and in a nandyan na rin yung mga niya single moment of faith. Dito. Automatic, actually wala na akong tinype, no, na lyrics din, or ang tawag dito yung caption, wala na rin akong tinype. Lahat yan ay si CapCut nang gumawa. So, yan yung isang style kung paanong gumawa ng mabilisan, no, na video. So, kay CapCut. Pwede kayong mag-download ng CapCut sa inyong
cellphone, and meron din diyan, no, merong make movie using CapCut. Sino may CapCut sa kanilang mga cellphone? Doon, pwede nyo ring pagalawin yung mga pictures nyo. Mag-upload kayo ng picture and then papagalawin nyo. So, pwede rin. So, try natin dito, no? So, ayan si CapCut. Itong CapCut na to at saka yung CapCut ko dito sa laptop, iisang account siya. So, parehas silang naka-pro kasi parehas lang na account. Iisa lang na account yan. Yun nga lang, iba ang features niya. May maganda rin dito sa cellphone type na wala dito sa desktop. Ayan, nakalagay dyan. AutoCAD, auto-caption, teleprompter. So, nandyan, no? New video, AI generator. Ito, nakikita nyo to, AI generator nasa gitna. So, ayan. Pwede kang magbigay ng AI effect, AI video. Nakalagay dyan, turn image into video. Maglalagay ka ng dalawang image mo. O halimbawa, ito si, isa, tas kape. Back. One, two, three. So hanggang 7, actually hanggang 7 yan. Then papagalawin niya yan. Magkakaroon siya ng, yan, mag-generate ka lang dyan. Pwede mong gawing 6 seconds. Pwede kang gumamit ng Veo, Sora, Veo 3. So pwede niyang i-link na yan, no? So halimbawa 6 seconds lang. Then magge-generate siya. Yan, medyo matagal lang. So iwanan muna natin yan dahil matagal. So yan, kung may question kayo, pwede kayong mag-question. Doc, pwede pong pa-sample lang po ulit yung kanina yung sa from Sermon Expositor, nilink po sa Canva. Okay. Thank Sermon you po. Expositor. I-link natin kay Canva. Okay, sige. Habang nagda-download. Okay.
So, lumitaw na. So, sa featured, merong Canva dito sa ilalim. And then, ayan, makipag-chat na kayo using Canva. Tas open in Canva. Pagka ganun, pag nailink nyo na, pwede na kayong mag-command. Ayan po, ganyan. So, pwede na kayong mag-command kay Canva na open in Canva. Nandito po yan sa Explore, tapos search GPT Canva. Yan, dilitaw yung Canva. Okay? So, ganun po. Then, utusan nyo na i-link niya kay Canva or make a Canva output. So, yun yung kung paano siya i-link kay Canva. Try nyo po kung meron kayong laptop maliban sa gamit nyong cellphone. Thank you po. Thank you po. Sige po. So, meron pa po ba? Ngayon, mayroon akong Google form na isi-send mamaya. And sasagutin niyo yung question doon. Then, pag nasagot niyo yung question, mag-a-attach kayo doon. Merong hihingi nyo na dapat nyo i-attach na picture. So, isang task na ipapagawa. And then, after that, ay pag na-send nyo na, nakita ko na may sagot kayo, tsaka nyo po ma-access yung link sa confirmation ng submission. Sa confirmation ng submission, makukuha nyo po yung ating prompt master. So, meron kayong sasagutin na Google Form. Yun yung pinaka nyo po, grade nyo po. And ayun na, natapos na. After po noon, ayan, nakikita nyo po ba? Gumawa na siya, pinagdugtong niya yung mga pictures. So, ito, isa pa lang. And then, after nito, pwede ka na naman magdugtong. So, yung dugtong dito hanggang 7. Then, i-post nyo. Pwedeng mga picture images ng Bible, paggawa nyo kay ChatGPT, and then ilagay nyo kay CapCut. So, may presentation na kayo. Pwede rin yung mga gawain nung Sunday. Ilagay nyo dito yung mga gawain. Then, i-convert nyo na video. Then, every Sunday, meron kayong video presentation ng church na kakaiba. Diba? And ipa-share nyo sa kanila. So, yun po yung kagandahan nitong ating CapCut, no? So, pwede nang i-export. Bilis niya i-export kasi ilang lang naman, ilang seconds lang siya, 6 seconds lang. So, magtatanong na rin siya kung meron kang TikTok account, kung i-share mo sa TikTok, sa YouTube, Shorts, WhatsApp, Instagram. So, ililink mo lang din siya dyan. So, one time na. Kaya actually marami talagang kumikita sa TikTok. Mas malaki ang kumikita, mas malaking kinikita nila sa TikTok pagdating sa mga shorts, no, kesa sa Facebook Reels. Pero patulan nyo rin yung Facebook Reels, wala namang problema doon. Makakita ka rin naman dyan ng $1, ganyan. So, ayan. So, meron pa na question? Sino pa po ang walang prompt engineering na book? Kasi doon manggagaling yung sagot ng atin pong isasagot sa Google.
Kaya paki-PM na lang din po ako. Ang susunod po dito ay yung prompt engineering for everyday life. Ayan. More on practical naman yon, no? Kasama na rin yung ginagawa natin, pero mag-hit tayo ng task. Yun yung for everyday life. Papagawan ko kayo ng meron kayong i-fill out na form ng inyong hobby, profession, no, maliban sa pagiging pastor. And then mag-hit tayo doon ng everyday na planner. Yan, para mas maging organized tayo. Yun yung pinaka-ano niyan, target nun. Para magamit natin or ma-maximize talaga natin yung AI, and in application ng ating natutunan sa prompt engineering, ma-enhance natin ngayon yung daily routine natin at yung ating, syempre yung ating spiritual life na rin, lalagay natin doon. Magtatanong ko ng schedule niya, and then ituturo ko din sa inyo na i-schedule kung sakaling halimbawa meron kayong social media or page, ay i-schedule din doon daily, no? O kaya kahit sabihin natin weekly. So may schedule na pwedeng ilagay doon na activities. And then kusa na siyang mag-a-upload. And then yung mga ganun naman, pag nasanay na tayo pagdating sa AI earning opportunity, ayan, tuturuan ko naman kayo na paano mag-boost, paano mag-automate, na magkusang sasagot na si page, ganyan. So, yun po. Kaya ngayon, natapos na ito, pakitapos din ng ating requirements sa January, mag-start tayo nung ano po, ng everyday life. Okay. So next week, meron tayong tatapusin na mga iba pang unfinished subject. Ang dami pa kasing unfinished subject tulad no sa 21st century Christian ethics at saka sa Revelation natin. So I have to follow up 'yon, and magpapa-reporting na lang ako para mas mabilis tayo, no. Yung ibang mga subject ipapa-reporting natin. So, ayan. Kung wala na kayong question, papaalam na tayo. Gagawa pa ako ng costume ng anak ko. Pero kung may question kayo, I will entertain you. Bukas ay merong costume party yung aking mga anak. Okay na